Welcome back sa ating YouTube channel. This is Sir B. At today, magsasolve tayo ng algebra problem. So we have here factor x to the 6 minus y to the 6 completely. Sabi dyan, factor completely. Minsan po kasi ang alam natin na factor na natin, pero hindi pa pala siya completely factored. Hanggat merong factorable sa expression, dapat i-factor niyo pa siya. So kaya dapat factor it completely. Okay? Ngayon, sa video na to, dalawang klaseng solution ang papakita natin. Ano? Kasi alam naman natin na yung x to the 6 minus y to the 6, pwede natin siyang ma-express as difference of two squares. So yung x to the 6, pwede mo siyang gawing x cubed, then square. Law of exponents po yan, di ba? Power of a power. Yung exponents, kapag nakaganyan, naka-exponent tapos naka-raise pa sa exponent, so yung may exponents dyan, minumultiply. Kaya ito po ay equivalent sa x to the 6. So ganun din po sa y to the 6 ano. So gagawin natin siyang y cube and square. So difference of two squares na po to. Diba kapag meron kang a square minus b square, difference of two squares yan. Wherein ang factors ay a plus b tapos a minus b. Tama? And isa pa, yung x to the 6 minus y to the 6, pwede mo din siyang ma-express as difference of two cubes. Interchange mo lang yung exponents. X square, tapos cube dyan, minus y square, tapos cube. Difference of two cubes naman siya. Kapag nakakita naman kayo niyan, ganito siyang form, a cube minus b cube. Wherein, ang factors niya ay a minus b, tapos a square. Kung minus dyan, plus dapat dito. Plus ab plus b square. Okay? So, kaya sa video na to, dalawang klaseng solution na ipapakita natin. So, umpisa na natin sa difference of two squares. Okay? So, kaya yung x to the 6 minus y to the 6 equals x cubed square minus y cubed then square. So, kumbaga po, ang a natin dito ay x cubed, tapos ang b natin ay y cubed. Sa madaling salita, ang factors niya ay a plus b. Tapos, times a minus b, x cubed minus y cubed. So, kaya dito makikita natin na meron tayong factors na sum and difference of two cubes. Tama? So, yung x cubed plus y cubed, ang factors po niya ay x plus y. Okay? Tapos, i-square mo lang yung x. Tapos, since plus ito, minus dito. Opposite sign dapat siya. Minus xy, product ng x and y, tapos plus y square. So, yan na po yung factors ng x cube plus y cube. Madali lang siyang masaulo. Pero yung formula sa math, hindi siya actually sinasaulo. So, formula needs to be understood. You need to understand the formula, not just memorizing. Pero of course, kapag na-memorize mo, mas maigi And then, yung x cube minus y cube naman, so ganito lang yung factor niya. X minus y naman. Tapos x square pa rin. No, kanina minus kasi plus yun. Ngayon, ang gagawin naman natin plus. Diba sabi natin yung middle term dapat opposite sign lang sila. xy. Tapos how about sa last term? Yung last term, plus pa rin. Bakit? Kasi negative y times y square, that is equal to y cube. Kaya ito na po yung factors ng x to the 6 minus y to the 6. So, pwede naman natin siyang, for convenience lang naman, ipagsama natin yung x plus y tapos x minus y. So, x square minus xy plus y square tapos x square plus xy plus y square. So, yan na po yung factors ng x to the 6 minus y to the 6 using the difference of two squares. Ngayon, gamitin naman po natin yung difference of two cubes. Earlier, sabi natin, ito ay pwedeng express as x square cube minus y square cube. So, gagamit tayo ng difference of two cubes formula. So, kumbaga po, ang a natin dito ay x square, tapos ang b natin ay y square. So, gamitin na natin yung difference of two cubes formula, a plus b. So, x square plus y square, diba? Times
i-square natin. Ito po yung ginagamit natin na formula ha. Yung a cube minus b cube, di ba? A minus b, tapos a square plus ab plus b square. Yan po yung ginagamit natin. Kaya itong x to the 6 minus y to the 6, gamit yung difference of two cubes, a minus b. So, x square minus y square. Tapos, yung a daw is square natin. What is x square tapos square? So, that is, multiply lang po yung exponents. So, x to the fourth na yun. Plus ab. So, product lang ng x square and y square. Tapos, plus b square. Y square square. So, y to the fourth na yun. Ngayon, alam naman natin na factorable to, difference of two squares. So, x plus y, x minus y, times x to the fourth plus x square, y square, plus y to the fourth. O, ito pala yung sinasabing completely factored, O, ito, baka sabihin nyo, ito na yung final answer. No, kasi factorable pa yung x square minus y square. Ngayon, question, completely factored na ba to? Hindi pa, kasi itong last expression ay factorable pa. Sa maniwala at sa hindi, ito po ay factorable. Maniwala kayo o sa hindi, factorable po yan. Actually, meron na akong video niyan, is i-comment ko na lang sa comment section, lagay ko sa comment section yung link. Factorable po itong x to the fourth plus x square, y square, plus y to the fourth. Factor natin, x to the fourth plus x square, y square, plus y to the fourth. O, sabihin nyo, sir, factorable naman talaga yan, di ba? Perfect square yan. No, hindi yan perfect square. Kasi x square, y square ang middle term. Dapat 2x square, y square siya. Kaya sa madaling salita, ang gagawin natin dyan, mag-a-add at mag-subtract tayo ng expression or term na suitable. We will add and subtract a suitable term para ito ay maging perfect square. So, simultaneously, mag-a-add tapos mag-subtract. So, sabi natin, dapat 2x square, y square siya. Kaya, ang i-add natin sa kanya ay x square, y square. Tapos, subtract tayo, syempre. Kasi kapag nag-add ka tapos nag-subtract, walang magbabago doon sa expression natin. Okay? So, pero, itong x square, y square, i-add na natin. So, we have x to the fourth plus 2x square, y square, plus y to the fourth. This is already a perfect square trinomial. Remember, if you have a square plus 2ab plus b square, ang factors po niyan ay a plus b, or a plus b square. Okay? So, yan po yung perfect square trinomial. And then, we subtract x square, y square. Okay, sabi natin kanina, factorable to, x square plus y square, square. Okay? And then, yung last term, pwede natin siyang i-express as xy, then everything is square. Okay? So, law of exponent again ito, pwede mong i-distribute yung exponent doon sa x, tsaka doon sa y. So, pansin nyo, ito po ay nasa form na ng difference of two squares. So, a square minus b square form na siya. Wherein ang factors ay a plus b, a minus b. Sa madaling salita, copy a. Kumaga ang a natin dito ay yung nasa loob ng parenthesis na nasa unahan, at yung b ay yung expression or yung expression na nasa ikalawang nakaparenthesis. So, x square plus y square plus b, which is xy, tapos x square plus y square minus xy. Okay? Or pwede mo siyang i-rewrite as x square plus xy plus y square, tapos x square minus xy plus y square. Asa na yun? So, sa madaling salita, ang complete factorization niya ay x plus y, x minus y, tapos x square plus xy plus y square, tapos x square minus xy plus y square. So, ito yung second solution natin. Tingnan natin kung pareho doon sa first solution. Yeah, they are just the same. So, I hope you learned something from this video. So, baka sabihin nyo, mahaba yung solution sa ikalawang solution natin. Pero minsan kasi, specifically stated ang problem. Halimbawa, kung ang tanong ng prof nyo or teacher nyo ay factor x to the 6 minus y to the 6 using difference of two cubes, so,
akma yung last last solution natin or second solution. Pero kung hindi naman sinabi na using the difference of two cubes, syempre mas maiging gamitin natin yung first solution natin, yung difference of two squares. Alright, thank you so much for watching.